Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kumalat na ang balita na hindi na si Doc RJ ang nagmamay-ari ng Apex Hospital dahil kasabwat pala ni Moira si Mr. Lander Soler ang totoong nakabili ng Apex. Kaya bumalik ang takot ng mga empleyado dahil si Moira pa rin ang president at CEO ng Apex at nalaman rin nila na pati si Doc Ray ay magre-resign na rin sa ospital. Si Doc Ray na lang kasi ang doktor na may concern sa mga empleyado at pasyente ng Apex at hindi na rin niya kaya maging loyal pa kay Moira dahil ayaw niyang kumampi sa masama. Pero pinakiusapan ni Doc RJ si Doc Ray na wag muna iwan ang Apex dahil baka tuluyan itong bumagsak dahil kay Moira at nangako si RJ na gagawin niya ang lahat para mabawi ang Apex. Labag man sa kalooban ni Doc Ray na maging boss si Moira, pumayag na lang ito na wag umalis para siya ang magiging mata ni Doc RJ sa Apex habang hindi pa siya nakakabalik. Hindi nagtagal nalaman rin ni Giselle ang dahilan kung bakit tinutulungan ni Lander si Moira dahil naghihiganti pala ito dahil may kasalanan ang pamilya Tanyag sa kanya. Abot langit ang pagsisisi ni Doc RJ kung bakit hindi pa niya ipinakulong noon si Moira dahil sa awa niya kay Zoe pero ngayon nakahanda na ang mga Tanyag na labanan si Moira. Tumungo si Doc RJ sa restaurant na tinext sa kanya ni Giselle para pag-usapan kung ano ang susunod nilang hakbang para mabawi ng legal kay Moira ang ospital nila. Pero laking gulat ni Doc RJ dahil nandyan rin si Lynette sa meeting nilang pamilya. Kaya sinabi ni Doc RJ na aalis na lang siya para makaiwas sana sa gulo dahil kay Carlos. Para kay Giselle may karapatan si Lynette na malaman ang tungkol sa sitwasyon nila dahil baka makatulong si Lynette na malabanan nila si Moira at mabawi ang Apex. Pero umalis pa rin si Doc RJ kaya hinabol siya ni Lynette at tinanong kung ano ba ang problema nito sa kanya o galit ba siya dahil wala naman siyang ginagawang masama. Ang hindi alam ni Lynette, nagsumbong na si Annalyn kay Doc RJ tungkol sa maling pagtrato sa kanya ni Carlos kaya galit na galit si RJ dahil hindi nito kinampihan si Annalyn. Kung saan aalis na sana si Lynette para iwasan si RJ, bigla siyang hinawakan sa braso kaya napaaray si Lynette dahil nasaktan siya at nalaman ni RJ ang katotohanan. Si RJ pa ang nakabisto na sinaktan pala ni Carlos si Lynette dahil may pasa ang braso nito pero ipinagtanggol pa rin ni Lynette si Carlos na hindi niya ito sinasadya. Sa isip ni RJ, totoo nga lahat ng sinabi sa kanya ni Annalyn at ang kinakatakutan niya na masaktan rin ni Carlos ang anak niya kaya dapat gumawa ng paraan si RJ. Pero matutuloy pa rin ang kasal ni Carlos at Lynette at walang magagawa si Annalyn dahil mahal ng nanay niya si Carlos pero ang hindi alam ni Lynette labag ito sa kalooban ni Annalyn. Hanggang sa dumating na ang araw ng kasal ni Lynette at Carlos at doon pa nalaman ni RJ at Annalyn ang pinakatago-tagong sikreto ni Carlos sa tulong ni Doc Lindon. Nang malaman kasi ni Doc Lindon na sinaktan pala ni Doc Carlos si Lynette, nakonsensya siya dahil baka maging kalbaryo ang buhay ni Lynette at Annalyn sa poder ni Carlos. Kaya bago mag-umpisa ang kasal ni Lynette kay Carlos, biglang dumating si RJ at Annalyn sa simbahan at sumigaw kay Lynette na si Carlos ang tunay na ama ni Zoe. Si Doc RJ kaya ang totoong makakatuluyan ni Lynette at hindi si Doc Carlos. Ano kaya ang malaking kasalanan ng pamilya Tanyag kay Lander Soler? Abangan. You don't ever wanna